Purihin po ang Panginoon. Alam niyo mga minamahal, isang malaking blessing kapag meron tayong mga elders na mahusay umawit. Talagang purihin natin ang Panginoon. Isa pong pagpapala galing sa Panginoon. Maraming salamat din po sa ating school sa pangunguna ngayong midweek service. At ngayong araw na ito mga minamahal, ang aking dalangin, nawa ay tayo'y patuloy na pagpalain ng Panginoon at buksan ang ating isipan sa mensaheng nais niyang iparating sa atin. Ngayong Miyerkules po ng gabi ay penultimate midweek service sa buwan po ng Agosto. At alam natin na sa susunod na Sabat, mga kapatid, ay September na. Napakabilis po ng panahon. Bare month na po, no? At meron akong napanood sa Facebook na sinasakal pa si Jose Marichan. Sabi ay, August pa lang, huwag ka munang lumabas. Next Vesper po ay September na rin, mga kapatid. Next Vesper service ay September 1. Kaya purihin natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan. Bare month ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mabuti. Tayo po ngayon ay mag-aaral mga minamahal sa atin pong sa amin po sa Aklanon ay pamahaw o kaya sa English po ay breakfast, no? Tayo po ay mag-aagahan mga minamahal ko. Samahan niyo ako at ang title po ng ating pag-aaral ay Preserving Patience. It's all about patience, pagpapasensya, pagtsatsaga. Sabi ng aking kaibigang Pastor Je, kapag wala tayong patience, tayo'y magiging patience. Kapag wala tayong patience, tayo ay magiging pasyente. Totoo po ba yon mga kapatid? Tama o tamang-tama? Totoo yun, ano? Kapag wala tayong patience, it will cost us, mga kapatid. Sa mga stoplight po, beating the red light, walang pasensya, walang pagtsatsaga. So, nagkakaroon ng disgrasya, mga minamahal. So, impatience will cost you, mga kapatid. Ito po ay costly. Mahal yan. Meron akong kakilalang pastor, mga kapatid. Mahal ang kanyang salamin. May langaw na lumilipad-lipad. Nagalit siya dun sa langaw. Nawala yung patience niya. Ginanon niya. Basag yung salamin niya. Muntik pa siyang ma-ospital. Kasi nabasag yung salamin niya. Galit na galit siya dun sa langaw na lumilipad-lipad. So mga minamahal, ang pagiging impatient will cost us. At sometimes, ito po ay mahal ang price nito. At minsan ay ang ating sariling buhay. No? Tayo po'y mag-aaral, mga minamahal. What is patience? Basahin nga po natin yan, mga kapatid ko. Ready? Begin. Patience is when you're supposed to get mad, but when you choose to understand. Ang ganda, mga kapatid ko, no? Ang pasensya pala, pagtsatsaga, ay sa halip na ikaw ay magagalit, you choose to understand. Umunawa. Mga magulang, no? Nung ikaw ay single pa, ay ganito na ang patience mo. Pero kapag ka naging magulang ka na, talagang hahabaan mo ang pasensya mo. Tama po ba mga magulang? Oo, totoo yan. Parang, gagano ka, ay, di pa pala. Anak, last na. Yan, no? Si Pen po, binibilangan namin. Sabi namin, pasok, 1, 2. Kaya ngayon po, siya nagbibilang na rin. Nagbibilang na rin. Speaking of patience, mga minamahal ko, noong 2018, no? Tayo po ngayon, ang bansang Pilipinas ay busy sa World Cup 2023. Tayo po ang host, mga kapatid ko. At dumarating na po ang mga bansa. Pero noong 2018, speaking of FIBA World Cup, mga kapatid, ay ang tawag po niya na ay basketball. Ang Australia at ang Gilas, ayan, nagkaroon po ng dahil sa pagiging impatient, ayan na. Sa halip na basketball ay basketball. Yan, nangyayari.
wrestling po, at boxing. Alam niyo mga minamahal, ang naging sanction sa atin ay 13 million pesos ang ating pong multa. Imagine niyo mga kapatid, saan tayo kukuha nun? 13 million pesos ang binayaran ng Pilipinas dahil po dyan, mga kapatid. Totoo po, ang pagiging impatient ay costly, no? Imagine niyo, 13 million? Saan ka kukuha ng ganong kalaking pera, no? So yun po ang ating ibinayad na fine dahil po doon sa labanang Australia at Pilipinas. Ngayong gabi, mga minamahal, dadalhin ko kayo sa isang wrestling match sa Genesis chapter 32, the story of Jacob. Bakit kaya merong wrestling sa Bible? Anong meron? What does it mean? Hindi po ipinopromote ng Biblia ang tayo'y mag-wrestling, mga kapatid, ha? Hindi po. Ipapaliwanag ko po, mga minamahal, ipapaliwanag ko. Ganito yan. Ganito po yan. Si Jacob po, nung siya ay mula bata, mula pa lang sa paglabas niya sa bahay bata ng kanyang ina, ay hawak na hawak niya ng sakong ni Esau. Nakikipaglaban na po siya, mga kapatid. Nung siya ay bata at lumalaki, mga kapatid, ang paborito ni Isaac ay si Esau. Ang paborito naman ng kanyang ina ay sino? Si Jacob. Kaya mga minamahal ko ay nagkaroon ng wrestling match. Nakikipag-wrestle po siya against men. At nung inagaw niya ang pagkapanganay ni Esau, naglumayo po siya sa kanyang tahanan. Alam niyo ang nangyari, mga minamahal? Sa kanyang uncle na si Laban, nakipag-wrestle din siya. Dinaya niya si Laban, dinaya din siya ni Laban, nagkadayaan sila. At itong context na to sa verse 32, mga minamahal, pakinggan niyo po ako. Nagbanta po si Esau. Ang sabi ni Esau, papatayin ko ang aking kapatid ni si Jacob. Siya ay nandaya sa akin, papatayin ko siya. Si Esau, mga kapatid, si Jacob, marami na siyang lahi, marami na siyang anak. Si Esau po ay nagparami ng army. Meron po siyang 400 trained soldiers. Ilan, mga kapatid? 400 trained soldiers. At lahat po yun ay trained at talagang fully armed. Gusto nilang salubungin si Jacob at patayin si Jacob at maging ang kanyang pamilya. Kaya dito, mga kapatid, ay naiwan si Esau sa verse 32, sa chapter 32. At doon ay may nakasalubong siya, nakita siyang lalaki. At siya rin po'y nakipagbuno, nakipag-wrestling siya dun sa lalaki na ang sabi ng Biblia, yun ay Diyos. At sangayon sa pag-aaral, mga minamahal, siya po ay ang pre-incarnate Jesus. Sangayon sa study. Tayo po'y magpapatuloy, mga minamahal ko. Let's continue. Ang ating pong pag-aaral ay nasa Genesis, mga kapatid, Genesis 32, 22 to 32, mga kapatid ko. Tayo po'y mag-aaral sa verse 28, ang ating key text. Samahan niyo po ako sa inyong mga Biblia, mga minamahal. Please, samahan niyo po ako. It should be Genesis 32. Ang sabi po ng ating key text, basahin natin sabay-sabay, mga minamahal. Ready? Begin. And he said, your name shall no more be called what? Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with men and have prevailed. Mga minamahal, magtataka kayo, napakaliit na bansa ng Israel. Bakit hindi sila natatalo? Napaka-powerful. Ang ibig sabihin po ng Israel ay victorious. The one who prevails, mga kapatid, nagtatagumpay. Kahit sila ay napapalibutan ng Islamic countries, mga kapatid. Pero sila ay nagtatagumpay. Israel. Mayroon pong tatlong components, mga minamahal ko, ng patience. Unang mahalagang essential ng patience ay ito. Ano po yan, mga kapatid? Prayer. Panalangin. Pansin nyo, mga minamahal, kapag nagkulang ang ating prayer life, ang ating connection sa Panginoon, anong nangyayari sa atin? Nagiging impatient tayo. Church, am I connecting? Am I connecting? Kapag ka nagkulang ang ating koneksyon,
Nagkaroon ng problema, mga kapatid ko. Alam niyo po sa internet, kapag ikaw ay nagko-computer, mga kapatid, anong sinasabi kapag may problema sa signal? Loading. Di ba? Loading. Mahalaga ang pananalangin kung nais nating magkaroon ng patience, mga minamahal. Ito po sabi ng Biblia, mga kapatid ko. Nang gabing yaon, basahin natin sabay-sabay, mga minamahal ko, upang wala pong mag-silent prayer sa atin ngayong gabi. Ready? Begin! Nang gabing iyon, siya'y bumangon at isinama niya ang kanyang 2 asawa at ang kanyang 2 aliping babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng habok. Sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis at kanya ring itinawid ang lahat ng kanyang ari-arian. Mga minamahal, sidetrack lang tayo sandali. Pastor, bakit si Jacob may 2 asawa? So okay lang pala. No, mga kapatid, no. Hindi po iyon ang kalooban ng Diyos. Hindi po, mga kapatid. Isinulat yan sa Biblia sapagkat merong leksyon na nais iparating ng Diyos sa atin. Bakit? Nag-aaway-away ang kanyang mga anak, nagsiselos, nagkakagulo. Inani ni Jacob kung ano ang kanyang ginawa. Mga minamahal, you are free to choose. But you are not free for the consequences of your choices. Malaya kang pumili. Kahit anong pwede mong gawin. Pero yung consequence, mga minamahal ko, hindi aalisin ng Diyos yun. You are free to choose. But you are not free to choose the consequences of your choices, of your action, mga kapatid. Alam nyo, mga minamahal, yes, sin can be forgiven. Pero hindi inaalis ng Diyos ang consequences. Ito po yun, mga kapatid. Yes, wound can be healed. Sugat ay gumagaling. Pero mayroon pong scar. Mayroon pong peklat. Nagdroga ka, nag-inom ka ng alak, nanigarilyo ka, kumain ka ng matatabang pagkain kagaya ng baboy. Yes, pag humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Pero yung epekto nito sa katawan mo, naroon yun. Sapagkat hindi inaalis ng Diyos ang consequences. Ang sugat mo, gagaling yan. Pero may iiwang peklat sa iyo yan. Kasi ipinapaalala sa iyo ng Diyos na merong consequence ang lahat ng ating ginagawa. Am I connecting, mga kapatid? Kaya mga kabataan, sasabihin ninyo, Pastor, wala namang nakakakita. Mga kapatid, huwag niyong gawing motto yan. Kita kayo ng Diyos. At babalik sa atin yan. You are free to choose. Pero yung consequences niyan, darating at darating yan. It's about a matter of time, mga kapatid. It's a matter of time lang. Darating yan. Tayo po'y magpapatuloy, mga minamahal. Naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbukang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakipagbuno sa kanya. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi ng ating propeta, kung sa puwersa at puwersa lang, mga minamahal, talo si Jacob. Alam niyo kung bakit hindi siya binibitawan ng lalaki o ng Diyos? Kasi siya po ay desperately, mga kapatid. He is in need. Alam niya, kinabukasan papatayin siya ni Esau. Hindi lang siya, pati ang kanyang lahi. Imagine niyo, mga minamahal, ang 400 soldiers. Train. Grabe. Kaya si Jacob, he is desperately in need, mga kapatid. Ang kanyang puso ay naglulong. Kumbaga, ito na lang ang paraan ko. Kaya sabi ng ating propeta, mga minamahal, hindi siya mabitaw-bitawan nung Diyos. Yung lalaking kanyang nire-wrestle. Why? Sapagkat sa kanyang puso, in need siya, nangangailangan siya. Alam niyo, mga minamahal, love me at my worst because that's the greatest time I need it. Alam niyo, pag nakita natin ang tao at his worst, nag-ano tayo, umaatras tayo. Ay, ganyan pala yan. Pero alam niyo, mga minamahal, when we are at our worst, that's the very time we need love. We need acceptance and understanding. Amen?
Yun ang nakita ng Diyos, mga kapatid, kay Jacob sa puso niya. He is wrestling all his life, mga kapatid. Mula pa ng paglabas niya sa bahay bata ng kanyang ina, nakikipag-wrestle na siya for attention, for love, for acceptance. And here he is, mga kapatid. Ito po sabi niya, mga minamahal, nung huli na. Ito ang sabi niya, basahin po natin. Ready? Begin. Verse 26. Sinabi niya, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan, malibang ako ay mabasbasan mo. Mga minamahal, alam niyo po, ang isang magulang, mga kapatid, alam niya ang pangangailangan ng kanyang anak. Alam niya. Yung lumalapit na sa'yo at umiiyak, tatay, nanay, kailangan ko po kayo. Ayan, alam, sabi ni Jacob, mga kapatid, hindi kita bitawan, malibang ako'y mabasbasan mo. Mga kapatid, that's a prayer. Alam niyo po, ang Panginoon, hindi lamang siya nakikinig sa ating salita. He listened to our hearts, mga kapatid. He is not just listening to your lips, to your words, but to your hearts. Ang sabi ni Jacob, babasbasan mo ako. Yung word na basbas, mga kapatid ko, sa atin parang mababaw. Pero alam nyo, yung kalaliman noon, yung deeper meaning, yung deeper intention ni Jacob sa kanyang puso ay, Panginoon, bukas may papatay sa akin. Mga minamahal, hindi nyo lubos maunawaan yan, malibang may banta sa inyong buhay. Alam nyo, kapag may banta sa buhay nyo, nakakatakot po. Nakakatakot. Hindi ka makatulog. Alam nyo, may isang politician noon sa Palawan, mga kapatid. Ang papa ko po ay nai-involve sa politics. Dati po siyang barangay captain sa amin. May isa pong politician na binantaan ng papa ko. Sabi niya ay papatayin niya ang papa ko. Tinutuo nga, mga kapatid. Sinugod ang bahay namin. Maraming mga lalaki may Armalite. Buti na lang nakatakbo ang aking mga kapatid. At wala roon ang papa ko that time. Napakahirap, may banta, mga kapatid. Napakahirap. Si Jacob, alam niya, sabi niya, kinabukasan, patay. Kasi galit na galit si Esau sa kanya. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Si Jacob, nagparami ng lahi. Si Esau, nagparami ng army. At sabi niya doon sa lalaki, hindi kita bibitawan. Malibang ako'y basbasan mo. Alam niyo, maganda sa Diyos, mga kapatid. He is listening to our hearts. Minsan may mga panalangin tayong hindi mabigkas ng ating puso. Pero alam ng Diyos. Alam niyo, kaming mga pastor, mga kapatid, nakangiti lang po kami at malakas sa harap. Pero deep inside po, marami kaming gustong sabihin, hindi pwede naming sabihin sa inyo. At maging sa asawa ko, tanging sa Diyos lamang. Kapag sinabi ko po sa inyo yun, hindi nyo ako mauunawaan. Tanging sa Diyos lang. But God listens to our hearts, mga kapatid. At sabi ni Charles Spurgeon, basahin natin yan, mga minamahal, and I'm so happy. Iyan, I quoted din ni Mrs. White, mayroon din po siyang word sa word na yan, mga minamahal. Basahin nga natin, ready, begin. Prayer moves the hand that moves the world. Alam niyo, mahilig po ako sa play of words, mga kapatid. Alam po ninyo yan. And I'm so happy na natagpuan ko po itong quote na to. Prayer moves the hand that moves the world. Are you blessed, mga kapatid? Kapag nag-pray ka, sabi nga ni Pastor Ron Hinibago, when you work, you work. But when you pray, God works. When you work, you work. But when you pray, it is God who works. Mga minamahal, ang sabi sa Steps to Christ, gaano kalitel ang ating time to pray. Gaano kalitel ang ating time to pray. Prayer moves the hand that moves the world. Amen. Pangalawa, mga minamahal,
essential ng patience. What is it, mga kapatid? Ano po yan? Purity. Alam nyo, kapag ang tao'y nabubuhay sa sin, siya po ay impatient. Madali siyang magalit. Totoo hindi? Totoo hindi, mga kapatid? Kapag ang tao ay impure, kapag ang tao ay namumuhay sa kasalanan, meron siyang mga darling sins, ang dali niyang mapikon, ang dali niyang magalit. Totoo yan. Totoo yan, mga kapatid. Kita ko po yan. Sa 13 years ko po sa pagpapastor, kita ko po, 14 years to be exact, kita ko po yan. Mahalaga po ang essential ng purity sa patience. Tuloy po natin ang pag-aaral, mga minamahal. Basahin natin. Ready? Go. Sinabi ng lalaki kay Jacob, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Alam niyo po kung ano ibig sabihin ng Jacob, mga kapatid? Mandaraya. Manggagancho. Nagtitake advantage. Cheater. Supplanter. Deceiver. Isipin niyo, mga minamahal ko, hindi siya magtalo, mga kapatid, sa lakas. Dahil ang kanyang lakas ay sa kanyang need, sa kanyang faith sa Panginoon. Pero sabi, dinali po siya ng lalaki. Saan, mga kapatid? Psychological battle. Sabi sa kanya, ano ba ang name mo? At nung sabi niya, ako po'y si Jacob. Para bagang biglang bumaba ang kanyang depensa, mga kapatid. Gusto niyang sabihin, ako po yung cheater. Ako po yung deceiver. Ako po yung supplanter. Pero alam niyo, mga minamahal, anong mahalaga sa pangalan na ito? Anong mahalaga sa kwentong ito? Inamin ni Jacob ang kanyang kahinaan, ang kanyang kasalanan, at tinanggap niya ang pagpapala buhat sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, kaya hindi makapenetrate ang blessing ng Diyos sa atin. Kaya hindi makapenetrate ang mga pagpapala, ang mga binibigay ng Diyos sa atin. Alam niyo kung bakit? Hindi natin maamin-amin at mai-confess ang ating mga kasalanan. May inaabot ang Diyos sa ating mas maganda, kaya lang may hawak-hawak tayo. Ayaw nating bitawan. Tama o tamang-tama? Sabi ng Panginoon, anak, eto mas maganda, eto mas mabuti. Ayaw. Ayaw. Sa amin po, may ano kami sa Aklanon, mga kapatid. Hindi takon. Hindi takon. Ayaw. Ayaw. Kasi meron kang hawak. Mga minamahal, nung tinanong na lalaki, anong pangalan mo nga? Doon siya, parang, aray ko. Hindi siya maano sa lakas, mga kapatid, pero nung binalik yung pangalan niya, sabi niya, pero inamin niya, ako po'y si Jacob, ang mandaraya. Pero inamin niya, mga minamahal, gaano po ba kahirap umamin, mga kapatid? Alam niyo, mayroon akong kaibigan, sabi niya, Pastor, mayroon pong 11th commandment. Sabi ko, hindi! 10 commandments lang nasa Bible. Yung 11th commandment po ay wag na wag kang aamin. Alam niyo, mga kapatid, napakasarap pong umamin, magpakumbaba. Because awareness is the beginning of change. And then acceptance. Tayo po'y magpapatuloy, mga minamahal. Sabi niya, ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob. Amen. Kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at siya at ikaw ay, alin, mga minamahal? Nagtagumpay. Nagtagumpay. Pero alam niyo, mga minamahal, kung hindi inamin ni Jacob yun at hindi siya nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, wala siyang matatanggap na pagpapala galing sa Panginoon. Pag ang baso po'y puno, lagyan mo man ng bagong tubig, aapaw lang yan. Sayang. Hello, church? Am I connecting? Tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid. Sabi ng paalala ng Biblia, 1 Samuel, mga kapatid, 16:7. Ano po ang pagkakaiba ng tao at Diyos? Basahin nga natin, mga kapatid. Basahin nga po ninyo. Ready? Begin. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance. But the Lord looks at the heart.
Nakita ng Diyos ang puso ni Jacob. Nakita niya. Mga minamahal, ang Diyos ay nakatingin sa kanyang puso. Purity, ang ibig sabihin ng purity, mga minamahal ko, ibig sabihin ay tayo'y banal na parang wala nang hindi na gumagalaw. No. Purity means humility in the face of God. Inamin natin ang ating kasalanan, we accept who we are, and we allow God to change us. Sana po may signal ako, mga kapatid. Sabi natin, purity, pastor, yung hindi na nakagumagalaw, yung banal na banal, hindi po. Pwede pong magsama ang banal at masaya. Purity is, kagaya ni Jacob, mga kapatid, yes, he was a supplanter, he was a deceiver, he was a liar, he was a cheater. But now, binago ng Diyos ang kanyang label, at now he is Israel. Mga kapatid, mahalaga sa akin ito. Sapagkat na-post ko na po sa Facebook. Noon po, madalas po akong nabubuli dahil sa aking physical na anyo. Wala po akong mga picture na pinopost nung high school at elementary, mga kapatid. Dahil ang mga ngipin ko po ay patong-patong. Tawag po sa akin ay maligno, aswang. Yan po ang tawag sa akin sa barangay. Sa Bisaya po ay karaag tao. Alam niyo po ang karaag tao? Lumang tao sa Bisaya. Karaang tao. Ganun po ang aking buhay, mga minamahal. Ganun ang label sa akin. Pero alam niyo po, kagaya ni Jacob, cheater, but he is now Israel, victorious. Victory. Tagumpay. Sa pagpapatuloy, mga minamahal. Ano po ang unang essential ng patience, mga kapatid? Prayer. Number 2, purity. And number 3, peace. Peace. Sabi ng Biblia, mga minamahal, basahin nga natin. Dito ko po kinuha ang pangalan ni Pen, aming anak na si Pen. Genesis 30-30. Basahin natin, mga kapatid. Ready? Go. Tinawag ni Jacob ang pangalan ng lugar na yun na Peniel, na ang ibig sabihin, na sapagkat nakita ko ang Diyos sa harapan at naligtas ang aking buhay. Peniel means the face of God and life preservation. That's Peniel, mga kapatid. Preservation of life. No wonder po si Pen, 21 hours na nag-labor si Mrs. Putok na ang panubigan niya. 1 cm pa rin siya, mga kapatid, si Mrs. ko. Kaya nagdesisyon na po kaming CS po siya sa Mamsi. CS po siya. At grabe po ang kaba ko, mga kapatid. Nanginginig po ako. Lahat ng pastor yata, tinawagan ko na. Punta kayo dito, pag-pray niyo ako. Sabi ng doktor, nasan yung asawa niyo? Kailangan siya dito. Wala, nandun ako sa prayer room ng Mamsi. Nanginginig. Panginoon. Kaya life preservation, mga kapatid. Dahil dito hanggang ngayon ay hindi kumakain ang mga anak ni Israel ng litid sa balakang. Yung balakang, mga kapatid, si Jacob ay hindi na po straight maglakad. Papilay-pilay na ang kanyang lakad. Bakit? Ginrab po siya ng Panginoon doon sapagkat sa kanyang pakikipag-wrestle with God. Alam niyo po, napakaganda ng quotation nito. Basahin nga natin, mga kapatid. May damit po akong ganyan eh. Sana makita ko ulit, mga kapatid. Basahin natin. Ready? Begin. When we put our problems in God's hands, He puts His peace in our hearts. Sana maipaskin natin yan, mga kapatid. Ano? Sana maipost natin. You screenshot it, mga kapatid. Share it in Facebook, Instagram, Twitter, or kaya kahit saan man, mga kapatid. When we put our problems in God's hand, He puts His peace in our hearts. Ang galing, mga kapatid, no? Problems, peace, hands, hearts. Basahin nga natin malakas, mga kapatid ko. Ready? Go. When we put our problems in God's hands, He puts His peace in our hearts. Peace. Peace. Sabi po ng awit, mga kapatid, faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Si Jacob, mga kapatid, ay nagtagumpay because of his faith.
in the Lord. Ang kanyang pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Preserving patience, we need to have what? Prayer. Ang pananalangin na hindi lamang sa bibig, kundi sa puso. Pangalawa, purity. Anong ibig sabihin ng purity, mga kapatid? Hindi ibig sabihin nun ay perfect ka, banal ka, para bagang hindi ka makabasag pinggan. Purity is humility and accepting who you are and allowing God to change you. Purity ay pagtanggap kung sino ka, pagpapakumbaba at pag-amin sa iyong kasalanan at pagpahintulot sa Diyos na baguhin ka. And number 3, peace. When we put our problems in God's hand, He puts His peace in our hearts. This is my prayer in Jesus' name.